Ready na ba kayo sa isang engrandeng biyahe? Yan ay isang hayop na bihira niyo makikita sa Pilipinas. Ready na ba kayo sa mga makapanindig balahibong mga hamon? Ngayon lang ako nang nakakita ng manggang patulis. Ready na ba kayong tuklasin ang iba't ibang kultura? Mabuhay, everybody. Ihandaan niyo mga sarili sa pinakamalaking adventure dahil ngayong gabi, Pinoy Meets World! Tara na, naghihintay ng mundo. Tara Pinoy, kung saan makakarating kong makibahagit, sabay natin tuklasin. Iba't ibang ganda, iba't ibang talino, napakaganda ng mundo. Kilalanin natin Pilipino. tunay na study in contrast ang history at culture ng India. Sa isang banda, nariyan ang naglalakihan at mga nagagandahang mga palasyo at museleo ng mga sinaunang hari. Sa kabila naman, ang maabilidad at nakakabilib na kultura ng India ngayon. Dahil sa kakulangan sa tubig, ipinatayo ng gobyerno ang Dhobi Ghat o public laundry area na ito sa Mumbai. Para sa ilang baryang rupees, maaari nang magpalaba sa mga lalaking ito. Dahil sentro ng kalakalan ng Mumbai, mabilis ang takbo ng buhay dito. Pero sino mag-aakalang sa pusod ng lungsod, matatagpuan ang Balukeshwar Temple. Sa higit 1.7 bilyong populasyon ng India, 80% nito ay Hindu. Ang oldest religion in the world ang pinakapopular na religion sa India. Ito ang Hinduism. Naniniwala sila sa isang Diyos na may iba't ibang manifestasyon ng iba't ibang nilalang, tao man o hayop. Sa Hinduism, nagmula ang paniniwala sa karma. Ayon dito, ang kapalaran mo ngayon ay resulta at epekto ng mga ginawa mo sa nakalipas mong buhay. Ang relihiyong Jainism naman ay nagsimula din sa India noong 500 BC. Hindi sila naniniwala sa isang Diyos na may gawa ng sanlibutan, pero naniniwala sila na ang Diyos ay nasa loob ng bawat nilalang. Para sa Jains, ang lahat ng bagay na may buhay ay may kaluluwa, kasama na rito ang tao, hayop at halaman. Dahil dito, vegetarian ang practicing Jains at piling-pili ang mga kinakain nilang gulay. Habang binabaybay kong kalsada ng New Delhi, itong tumambad sa akin. Mga taong nagsasalo-salo sa gilid ng kalsada. Ang tawag dito ay langgar, kung saan inaabutan ng pagkain at inumin ang sinuman dumadaan. Pwedeng ihambing ito sa ating pakalidad na ating ginagawa tuwing Semana Santa. Hawig sa Hinduism, naniniwala ang mga Sikh sa karma at reincarnation. Pero di gaya ng mga Hindu, walang caste system o social order ang mga Sikh. Para sa kanila, lahat ng tao pantay-pantay. Ang langgar o libreng pagpapakain ay parte ng religion ng Sikhism. Dahil anibersaryo ngayon ng kamatayan ng kanilang guru o teacher na si Guru Arjan Dev, nagkalat ang ganitong tents sa paligid ng Delhi. Teka, free food ba kamo? Bah, sali tayo dyan.
Dala-dalawa binigay sa akin. Para siya mga beans na may malamang mga spices to, no? Patikman natin kung ano lasa. Medyo spicy siya. Para siyang ordinaryong beans lang, dahil nilagyan nga ng spices. Aba, at may panulak pa. Ito ang syarbat na gawa sa rose water at gatas. Ito ang isa sa pinakamasarap na nainom ko dito sa India. Habang busy nakikikain si Paolo sa Six ng Delhi, namasyal naman ako sa Film City ng Mumbai. Narito tayo ngayon sa tinatawag na Film City o mas kilala bilang Bollywood. Balita ko, merong movie na sinushooting kasamang isa sa mga pinakasikat nilang aktor. Puntahan natin, malay mo, madiscover ako. Lika! Kilala ang Hollywood bilang producer ng mga pelikulang pinipilahan natin sa takilya. Pero alam nyo bang halos doble ng bilang ng mga pelikulang gawang Hollywood ang pinoproduce dito sa Bollywood? Nandito tayo sa set ng Kandara Valley, isa sa mga sikat na teleserye dito sa India at sikat din siya sa China. Yung nag-shoot kanina, isa yun sa mga villains na sikat dito sa India. Aba partner, kung magsawa ka na sa pag-host, pwede kang love interest ni Manong. Then we are friends. I said, darling, so what are you doing in the evening? So what are you doing in the evening? So what are you doing in the evening? People like me. All get Sir, involved so for me. funny, so funny. I'm But funny, thank na? you for having us, sir. I'm funny, you know. Thank you for having us. When I come there, I like to go and see Philippines. Kapag nasa ibang bansa, hindi mo dapat palampasin ang shopping. Mura mga bilihin dito sa India. Kailangan lang, alam mo kung saan dapat magpunta. Kung ang Maynila ay may Divisoria, ang Delhi naman ay may Chandni Chowk. Ang best way para maikot ito ay ang pagsakay sa isang rickshaw. Gaya sa Divisoria, sari-saring bagay ang ibinibenta dito. Pero ang dinarayo dito, mga tindahan ng sari o traditional Indian dress. Sa halagang 200 rupees o 250 pesos, pwede ka na makabili ng sari. Pili kaya ako para sa partner ko. Siyempre, dapat the best quality ni sari ang kunin ko. Kaya ang pinili ko, Pashmina Silk. Gawa ito sa balahibo ng kambing na matatagpuan lang sa Himalayas. Para patunayan kung tunay nga na pashmina silk ang ginamit sa paggawa ng sari na to, sinusuot ang dulo sa loob ng isang singsing at dapat hindi siya sasabit. Dapat dire-diretso talaga siya. Dahil kapag sumabit siya, ibig sabihin nun, not real. This is all handmade. Partner, alam ko mahilig ka talaga sa mga sari, kaya pipili ako para sa'yo. May nakita ako ditong sobrang ganda yung kulay, bagay na bagay. Beauty queen na beauty queen. Eto! This is silk, yes? Only the best for you, partner. Wow, thank you, partner. Magta-try din ako ng iba pang sari. Dito sa Mumbai, ito namang Dadar ang dinarayo. Bagay ba? Type ko yung kulay. Kasi maliwanag, maliwalas. Ikot ako, ha? Maganda ba? Sige na nga, biling ko na. Always remember, makipagtawaran. So mula 300, binabaan niya lang 250. How about 220? No? Oh, 250 daw, huling tawad na. Kung antique naman ang type mo, sa Chor Bazaar ka magpunta. Mga second-hand items ang ibinibenta dito. Kilala din ang palengking ito bilang Thieves Market. Noong araw, dito sinasabing ibinabagsak ang mga nakaw na bagay para ibenta uli. Kung shopping ang pag-uusapan, hindi pa tatalo ang Jaipur sa Rajasthan. Kung authentic Indian fashion ang hanap mo, aba, mamili ka sa hile-hilerang tindahan dito. May mga damit at bags, shoes at sandals na gawa sa balat ng camel at kung ano-ano pa. Kilala
Kilala din ito na exporter ng gold, silver at semi-precious stones. Mahusay din silang gumawa ng pottery. At kung musically inclined ka, pwedeng mag-uwi ng tabla o sitar. Nako, ano nga palang pwede kong ipasalubong kay Paulo? Makahanap na. How much is this one? 450. Subukan ko Sorry partner, wala silang size mo eh. Kaya sa akin na lang to. Actually, parang sukat sa akin. 450. Kakaiba, di ba? Partner, style mo ha. Ito isang gift shop. Baka makahanap tayo ng regalo kay Paolo. Yes. This is how much? 175. Pareho siyang Ganesh. Mas maganda itong wooden. 175. Ito na lang bibigay ko kay Paolo. To ward off evil spirits. Itong spice market na itong tinaguri ang pinakamalaki sa buong mundo na siya nag-e-export ng mga spices sa iba't ibang mga bansa. Kung ang Pilipinas ay rice-producing country, ang India naman ay spice-producing. Katunayan, dito sa India originally nagmula ang paminta. May iba't ibang gamit ang spices dito sa India, bilang gamot o preservative. Pero ang pinakamahalaga, sa pagkain. Medyo challenging palang mamili ng Indian food dito sa India kasi lalo na pag hindi mo kabisado yung menu. Umorder ako ng mga typical Indian dishes. Ito ang inirekomenda nila sa akin. Dosa masala na may kasamang sambal curry. So good. Medyo maanghang yung sambal. Masarap. Paneer pala. Panalo to. At vegetable curry. Halo-halong vegetables na siya. Manghang siya. Grabe, spicy. Kailangan ko ng panulak. It's good. Sarap siya. Parang milkshake, pero gawa sa yogurt. And last but not the least, ang dessert. Isa na to sa mga mabibilang kong favorite Indian food. Highly recommended. Habang iniikot kong New Delhi, biglang nagka-sandstorm. Ilang minuto lang lumipas, bigla namang umulan ng pagkalakas-lakas. Kung gaano kabigla ang pagbagsak ng ulan at pag-ihip ng malakas na hangin, ganun din kabilis na wala ang lahat. Wala ng ulan halos, wala ng hangin, at ito na lang ang natira. Sa lahat ng mga kalsada sa New Delhi, ito ang makikita mga sa pagbagsakan ng mga puno, mga dahon. Ordinaryong pag-ulan pa lang yan. Ganyan katindi ang monsoon season dito sa India. Kaya kung bibisita kayo dito, i-check muna ang weather para di maabala ang paglalakwatsa. Mahalaga sa mga Indian ang pagkain. Para sa kanila, isa itong total sensory experience na dapat enjoyin. Kaya marami sa kanila, gaya natin, nakakamay din kung kumain. Kapag nababanggit ang Indian food, pumapasok agad sa isipan natin, spicy. Para malaman kung ano-anong spices ang rekado ng Indian food, silipin natin ang isa sa fast food restaurants ng New Delhi, Kati Kebab. Ang isa sa mga sikat na pagkaing Indian. Binalot na tinapay na pinalamanan ng chicken, lamb o vegetables. Hawig ito sa shawarma. Ang Nizam sa isa sa pinakasikat dito na kainan at tuturuan niya gumawa ng Kati Kebab. Kailangan daw isuot ang cut kasi yung ating buhok ay hindi dapat mapundo sa pagkain. So this is for sanitary purposes Of course. and it looks good on me. Oh yeah, it makes you look more handsome. Let's go! Yeah.
Simple lang ang paggawa nito. Ang unang kailangan, flour dough. I-press ang flour dough na parang pizza. A pizza has got a different combination of the dough. Oh, partner, kaya pa? Oh yeah, you're doing well. Luto na ang flour dough kapag medyo nag-brown na ang kulay nito. Bago pa tuluyang maluto ito, lagyan ng itlog sa gitna. Keep moving it, otherwise it will not cook uniformly. Aba, nakaka-pressure ha? Lagyan ng filling ang luto ng flour dough. Saka irolyo na parang lumpia. With a couple of napkins from there. Paolo. My own version. Slightly overcooked egg. Slightly overcooked dough. But we will see. Para mas malinamnam ang gati kebab, isawsaw daw ito sa sauce na gawa sa coriander at mint. Ang lasa, may hawig sa shawarma. At in fairness masarap nga. Very good. Partner, takam na takam ka yata dyan. Ako nga din, mag-aaral magluto ng Indian food. Nandito tayo sa kusina ng Prera family at kasama ko si Margaret na magtuturo sa akin ng isang special na Indian chicken dish. Chicken curry, South Indian style, ang lulutuin naman ni Margaret. Ano kaya ang pagkakaiba nito sa chicken curry nating mga Pinoy? Ang spices. Kung sa atin, curry powder lang ang halo ng chicken curry. Dito sa India, may red chili, turmeric powder, cloves, cardamom, pepper, mustard seed, coriander seed, cumin seed, at cinnamon sticks. Wow, ang dami! So lahat ng ito replaces the curry powder na ginagamit sa atin dahil ito na yun. Noon, ito pa ang gamit nilang panggiling ng spices. Hindi pala madali ito. Trabaho ito. Ang bigat. It's so heavy. Thank God for modern technology. Kaya simula ng pagluluto sa paggiling ng mga spices. Onions to brown. Igisa ang sibuyas. Saka isunod ang manok. Kapag nag-brown na ang manok, ilagay na ang lahat ng giniling na ingredients. My mom has taught my brothers also how to cook. Everybody. Naamoy ko na yung curry. Lutuin ito ng 15 to 20 minutes. Because I've already fried all the ingredients before cooking it. How's it? It's nice. You like this? Okay. Just try. Good. Masarap siya, ha? Sige nga, tikman na natin. Yeah. So here's our chicken curry. Dapat Indian style din ang pagkain nito. Nakakamay. Parang mas buo yung lasa ng curry ito kaysa yung curry dishes na madalas nating natitikman sa Pilipinas. Siguro nga kasi dahil authentically ground yung ingredients, especially yung spices na ginamit dito. Kaya mas buong-buo yung lasa. Kung adventurous ka pagdating sa pagkain, tiyak na magugustuhan mo ang Indian food. Spicy, flavorful, at very tasty. May 21, 1994, sa Philippine International Convention Center sa Manila. Isang 18-year-old model mula sa Delhi, India, ang sinuwerte at tinanghal na Miss Universe. Isa sa tatlong anak ng isang Air Force officer at fashion and jewelry designer si Sushmita. Kung hindi siya napunta sa mundo ng beauty pageants at modeling, malamang natapos niya ang kursong English at ngayon isa ng journalist, gaya ng unang pangarap niya. Ngayon, isa na siya sa mga sikat na artista sa Bollywood. Kaya hindi pinalampas ng partner ko ang pagkakataong mabisita at makahuntahan siya sa pictorial niya sa Mumbai.
Thank you guys. Beautiful. Really wanted to see. And everybody else in the Philippines wants to know how it has been since you won in the Miss Universe. Wow. Mabuhay, everybody. It has been a very long journey. Very, very long journey. It's been, 12 years now. I'm 30 now. How does it feel to be 30? You just turned 30 last November. Being 30 for me is looking at life from a different perspective. Looking at life with a lot more understanding of your responsibilities rather than being scared of them or frightened of them. I like being 30. I can't wait to see 41 next. They say it's a great age for women. Sa loob ng 12 taon, mula na matapos ang reign niya bilang Miss Universe, pag-aartista na ang pinagkakaabalahan ni Sushmita. Nakagawa na siya ng 30 movies at nanalo na rin bilang Best Supporting Actress nang gampanan niya ang role ng isang querida. You've been doing movies here and there. And now you're doing another one, Zindagi Rocks. Zindagi Rocks, that's right. I'm very impressed. Somebody's very, very up to date. Yes, I'm doing a film called Zindagi Rocks. Zindagi being life, life rocks. Life Rocks. Life rocks. I play the tattooed rock star in it. Yes, I've enjoyed being an actor. I still enjoy it occasionally now. I don't do as many films as I used to because I've kind of wanted to focus on lesser work and do good work. Let us know, why does life rock for you? Good one! For me, life rocks when I live it without excuses, without an apology, without worrying about tomorrow or yesterday, but just living in the now. Life rocks for me right now. And you didn't settle for less and made your life more rocking and satisfying by bringing in a child into it. Tell us about her. Oh yes, Renee. She is very, very precious to me. She is my 7-year-old daughter. I have biceps now, not because I work out, but because she's carrying her around everywhere. She's just very, very special. Yes, well, in the material sense of the word, she's my adopted daughter. But as I tell her often, she's not born from my stomach, she's born from my heart. And some call that adopted, but she is mine. Maraming intriga na rin ang pinagdaanan ni Sushmita. Nariyang tawagin siyang diva dahil lagi raw siyang nalilate sa shooting at appointments niya. Kung kani-kanino rin siya nalilink, pati na rin kay Ricky Martin. Ang chismis pa, si Sushmita nga raw ang tinutukoy ni Ricky sa kanta niyang Maria. Pero ang tanong ko lang, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Lots of reasons, but I didn't want to marry the wrong guy for the wrong reason. Just because it's the right time and it's the right age and you want to be a mother, so let's get married. Wrong reasons. The marriage would not last, and I want it to last when it happens. What are your future plans? Oh, I've got lots of films to shoot, but they will be over a period of the next 2 years. So I've given myself enough gaps. Kahit busy-busy, naisingit pa rin kami ni Sushmita sa schedule niya. Wherever in the world I have been, wherever in the world I have gone where there are Filipinos, and they are everywhere. You are everywhere. A lot of the times my Indian fellow men go, "Is that Sushmita?" But when it comes to Filipinos, they go, "That's Sushmita," without a doubt, you know. I have had a family thanks to you all. I feel very loved and I feel the deepest gratitude to God that I had to win in a country like Philippines. Because you gave me a home and a sense of great respect. And for that you have my deepest gratitude. Everyone in the Philippines. You are my family and you will always be my family. Thank you so much. God bless you and mahal kita. Take care. I do remember a few words. See, that's not bad. O ano, nabitin ba kayo? Huwag mag-alala, hindi pa tapos ang ating biyahe. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pamamasyal at pagtuklas sa mundo. Ako po inyong kapuso, Paolo Bediones. Hanggang sa susunod na linggo, akong inyong kapuso, Miriam Cambao. Huwag mo papaiwan, kilalanin natin ang daigdig dito sa Pinoy Meets World!
Kung sa basketball, may man-to-man din. Yan ginagawa ni Frederick. Box out. Box out ang tawag dyan.